This session starts in 5, 4, 3, 2, 1. Ang shala Hello. naman ng intro natin. Tapos naglalag ako. Naglalag ba ako? Hindi na, Shout no? out po sa creative team ng TCS Salamat sa creative na walang team. iba kundi si Reggie. Thank you sa appreciation and good afternoon sa mga viewers. Baka nagulat sila, te, kasi ang aga natin ngayon. Oo. Sabi yung TCS kung ano-anong oras yung dumadating. Siyempre kasi flexible tayo eh. Kailangan kung ano yung available ang ating guest, lalo na special guest, hindi natin pwedeng pakawalan. Yes. Oo. And Oo. alam ko Ano kasi natin, na-miss nila tayo, no, te? Oo, 2 weeks, no? Feeling 2 weeks ko. tayo hindi. Mm-mm. Kasi para sa mga hindi po alam, nagkasakit po ako ng trangkaso. Trangkaso lang naman, pero syempre hindi ko kaya magsalita kasi ubo ko ng ubo. And then, ano ba yung nangyari last week? Ba't wala? May busy din ako, ate, dahil sa mga Oo. research namin and everything. Dami-dami din. Tapos si Allison naman, nagkasakit. Mm-mm. Oh, kaya naman, Pero, babawi tayo ngayon. sobrang Sobrang lakas ng guest natin. Kaya hindi natin patatagalin pa, no? Pero, last week, going back lang, ate. Last week, ang guest natin si Lois. Last episode pala, hindi nga last week. Last episode, ang guest natin si Lois. Isa siyang teacher na turn into entrepreneur. Ang ganda rin ng kwento nun. And sana daw next time, makasama ka din niya. Makilala ka niya. Oo Rest nga. kayo na. Malakas Pag ang umuwi loob. ako ng Pinas, mag-reunion tayo lahat ng mga naging guest natin. Tama. Na nasa Pinas, no? Oo. And dahil din sa continuation ng segment natin, ng series natin doon sa exploration ng mga individuals na turning their passion into careers. At yung mga remarkable individuals na nag-dare sila to follow yung hearts nila and makuha nila yung success sa pag-pursue nila sa dreams nila. Kaya kakaiba ngayon at ako excited ako dito sa guest natin, ate, personally eh. Oo. Talaga. Alam mo ba, busy kasi, alam ko masyadong busy tong guest natin eh. So nung nag-message ako sa kanya, hindi pa kasi kami nag-meet nito personally eh. Oo, anak po siya nung guest natin ng episode 12, si Kuya Vic and Ate Joan Bautista na taga Hong Kong. Oo, ang guest natin ay yung kanilang bunsong anak. So in-approach ko siya, nag-message ako na kung pwede siya mag-guest. Syempre, hindi naman pa kami nag-meet, kaya siguro hindi pa siya agad sumagot. Tapos sabi ko, naku, hindi sumasagot. Kumuha ko ngayon ng padrino. Minessage ko si Kuya Vic, yung dad niya. Sabi ko, Kuya Vic, pwede mo ba akong tulungan kay Danny? Sabi ko gano'n. Sabi ni Kuya Vic, I'll see what I can do. Kasi alam mo, ate, nung nalaman ko, nung kinuwento mo sa akin na yung guest natin ngayon is sobrang pangmalakasan. Kasi parang ito yung peg ko nung bata ako, nung high school ako. Siguro mga 2 years ago lang to. Dati, nung high school ako, yun ang gusto kong maging skateboarder, mag-film,
photography, at saka mag-merge. Pero yung iba doon, pangarap ko pa rin. Pero yung sa skateboard, hindi na kasi takot na ako masaktan. May ganun. Nasasaktan. Baka iwang ka lang. Ganun. Ayaw na masaktan. Kaya, pero, kasi tinry ko pa nung siguro mga 4 to 5 years ago. Kasi mabigat na ng katawan ko, tsaka natatakot na ako, nanginginig na ako. Unlike before, wala pa akong responsibilidad sa buhay ko. Oo. Totoo, pagka nagbabago no? Yung bakit natakot na ako. Yung risk tolerance natin, pag naging magulang na tayo, totoo naman. Siyempre, pag wala naman ikaw, wala kang pakialam kahit ano mangyari sa'yo, di ba? I mean, hindi ka ganun katakot. Oo. Parang, dinedare mo pa talaga yung sarili mo. Pero kapag alam mo na may mga nasa back mo na, maasa na sa'yo, parang natatakot ka. Kaya yan din, isa yan sa mga gusto kong malaman, no? Kaya ate, game na! Excited talaga. Alam mo ba, okay, ito, tinignan ko yung kanyang Facebook page. Very impressive. Siya po ay isang filmmaker, photographer, owner and founder ng Mellow Campers. Ang Mellow Campers po ay outdoor, clothing brand for outdoor and active lifestyle. At eto pa, Olympic skateboard coach. Nung nakaraang sa Tokyo 2021, yun, nandun siya. Yun, kaya actually nakalagay dito, Olympic Philippine coach at Skate Pilipinas. So tanungin natin siya mamaya about sa Skate Pilipinas. So without further ado, ito na po. Welcome po natin si Coach Danny Bautista. Pakyatin na natin sa stage si Sir Danny. Welcome! Sir, sige ate. Sige, ako na. Ayan. Sir Danny! Hi! Hello po. Hello. Hello! Ano mga audience tayo? May audience tayo. 4 million. Hi, Coach! Salamat sa pagpapaunlak kahit nagumamit ako ng padrino. Salamat po. Thanks for having me. Ayun. Si Reggie nga pala ay pinsan ko. At pinakamagandang pinsan. Sige na nga. Oo, siya ang pinakamagandang. Kwento ko to ate. Kapag sila naman yung ipapakilala mo, sila na lang magsabi ng pinakamagandang. Oo. Pinsan ko si Reggie, 2 kaming host. Pero dito sa The Coffee Session, 3 kami magpipinsan. Yung isa si Almira, siya, parang shy type. Para ang tawag doon? Nasa technical siya. Nasa technical. Ganyan. Ayun. Nasa social media, natin yun, manager. Nasa manager. Ayun. Kamusta ka na, Coach? I'm okay. Okay lang naman. Just, may nakita ko sa sa Facebook mo, nag-boxing ka na? Nagte-train ka? Opo. Yun yung trip namin ngayon, mga kaibigan ko Nang baboxing kami once a week. Baka naman papasukin mo ring sport na yan. Hindi naman. Pang lang siya for fitness lang. Fitness. Pang-workout. Ayun. Ang tawag dito? Sir Danny, ate, may question ako sa kanya kasi very excited talaga ako makilala to si Sir. Dahil, di ba nakwento ko nga, nung high school ako, I was doing nakapasok na ako nagte-train na ako hindi naman sobrang train, pero I do it as a sport, yung skateboarding. Nandun din sa time na nanonood si nanay ko noon, tapos sabi niya sa akin, habang nagpa-practice ako mag-backflip, sabi niya, hindi ba pwedeng badminton na lang yung sports mo? So, ang tanong ko sa inyo, sir, paano na-develop? Kasi ako ang dami ko nakikita sa plaza noon tas parang na-entice talaga ako na parang ang sarap ng sports na yun
Kayo po, sir, paano po kayo nagkaroon ng interest at saka paano po naging passion sa inyo yung skateboarding? And meron din po ba kayong mga ganitong sinap na parang yung parents niyo is against it? At saka, dagdag ko na rin, sir, para dire-diretso, pati po yung influences niyo sa skateboarding. For me, I got into skateboarding kasi meron akong since grade, kailan ba yan? I had a busmate na skateboarder. And then yun, he introduced me to skateboarding. And then yung where they skated was where where mama went to the gym. So sakto, yun, like, so when my mom went to the gym, she would bring me to the skate spot. Tapos yung gym niya, it's like overlooking to where I skated. So she just left me there para mang-skate. So ayun, so for me, for my parents, wala, so supportive naman sila. They like me going out, they like me skating. Tas marami naman akong kasama, and I made a lot of friends through skateboarding. And my Sino brother ang also mga skated. sino pa ang mga naging influences niyo, sir, sa skateboarding? When I started, Yes po, and hanggang ma-pursue niyo po yung yung career niyo sa skateboarding. ako, my influences, when I started skateboarding, yung lang, mga Pilipino na kasama namin, they were older that I went to school with then. And then, ayun, because you can't really, wala pa on YouTube or anything. So pretty much just the people that I skated with. And then there was this at the skate spot sa Hong Kong, like the mga famous skaters, the mga local skaters, particularly si Daryl Griggs. He's one of the best skaters sa Hong Kong. So I looked up to him. And eventually when I grew up, I started working at a skate shop. Tapos I met more skaters and I started watching mga skate videos, and I got to know more of the skateboarding culture and mga professional skateboarders, and I looked up to those guys. Ilang taon ka bali na Nang skate? Sorry. I started skating 8 years old. So year 2000. So yeah, year 2000. Wait, anong edad kayo nakalimutan ko yung sinabi ng parents mo kung kailan kayo nag-migrate ng kailan kayo dinala sa Hong Kong? I think sa Hanover, 1997. 1997. So ilang taon ka nun? I think I was 3 or 3? Okay. Ang bata pa, no? Sorry. Okay. Kalimutan. Mali. Alam mo, Reg, mas bata siya sa'yo. Talaga? Huwag mo na siyang tawaging sir. Deserve niya yan kasi coach siya eh. Coach Danny. Unless gusto mong maging, tawagin ka namin sir. Ako hindi, sabi ko, huwag mo akong tawagin tita, please. Ayun. Tapos pala, Danny, nakita ko din na actually, parang binanggit ni Kuya Vic ng dad mo noon, yung about nga sa Olympics. So, tiningnan ko naman sa sa Facebook mo. Paano nag-start? Paano ka na-involved sa Olympics? Kasi yan yung, kumbaga yung di ba? Yung pinapangarap ng mga athlete na actually, maka-join. Not really for skateboarding kasi that was in Tokyo 2021. That was the first time na skateboarding was included. Pero I guess I got involved in it because I was already working in skateboarding as a videographer. And then I met si Marjeline Didal sa Cebu. I was going to school sa Cebu, and then I met her there, and I had friends that worked in skateboarding. Si Aunt Claraval. And then he's also a videographer. Pero at that time, he got a job to be the brand manager of New Balance. And then he was gonna start an Asia program, like a Asia team, skateboarding team. And then he remembered that I told him about Margie, so I got them both connected, and Margie became sponsored by New Balance. And it was that time na skateboarding was announced in the Olympics, so that's how it started. And then that was like her path when she became when she started her skateboarding career. And then from then on, like, it was the first time skateboarding was in the Olympics. And then if
you go to those events like Asian Games. Actually, the first one we competed in was Asian Games, where Margie got her gold medal, and then you needed a coach. I mean, that was one of the, for a sports team, there's a coach. But at that time, it wasn't really a thing. There's like a skateboarding coach wasn't a thing. So, and then, but I was the one who was filming her. I was always with her, and then I guess I wasn't a coach then, but I think I was the closest one to be the coach, and then I just became the coach. And then after that, I became the coach Tuloy-tuloy na. of the skateboarding association, and then that's Can when you- the skateboarding association started. Then, Can you tell us about Skate Pilipinas? so it started 2018, 2018, before the what's it called, this Asian Games sa Indonesia. So you had to be a national sports association. So we had to be part of a government like sports entity. So and we met this guy Monty, and he was the president. He like helped us start the whole association. And before it was Skate Pilipinas, it was called Roller Sports and Skateboarding Association. And then in 2019, after the SEA Games, we rebranded it and renamed it to Skate Pilipinas. Oh, sino ang founders ng So Skate it Pilipinas? started off with Margie, and then and Claraval, who's also the coach, but at the time he was the vice president, and Monty, who was the president at the time. Oh, Pero ang galing. Ang galing di ba? Ang astig. Pero so you were doing that while living sa Hong Kong po? Kahit nasa Hong Kong po kayo nun? Or nasa Cebu ka na? Actually, yes, I was going back and forth. So before that, I just 2018, 15, 16. Yeah, I was living in Hong Kong, and then I would spend some time because my wife, who was my girlfriend then, was in Cebu, so I would come back and forth. And I would work in Hong Kong, and if I had jobs in Cebu, I'd fly to Cebu, and I rented an apartment there, so I had an apartment in Cebu, so I would come back and forth. Oh, so kailan ka nag-decide na, teka, mukhang magastos yung plane ticket, sa Cebu na nga lang ako magstay? So when I got married, so that's when Oh. I decided na, doon na talaga, yan. And then, Right now po, nasa Cebu kayo. ano pa? Right now po, sa Cebu na po kayo naka-base. Yes, ngayon Cebu na, since I got married. Anong year yun? 2019. 2019. Ayun. Alam mo, meron silang cute na baby girl. Paano ba pag-pronounce ang name niya? Leon? Leon pa. Opo. Leon. Ayun. Ilan taon na siya? 2 years old na siya. 2 years. 2. Ako naman may 2.5 years old. Ay, sorry po. girl din. 2018 pala ako nung pakasal. Ay, lagot. May nagpack kay Coach Danny. Pwede ba natin edit yun? Joke lang. May nag-message siguro na, Han, 2000 ano tayo pinakasal? Hindi 2019. Ayun, si Leon, nandyan ba si Leon? Opo, nanganap po siya ngayon. Ay, nagnanap. Oo. So going back Sayang. po dun sa journey ninyo doon sa Olympic skateboarding na pagiging coach ninyo, was it very hard po? Di ba sabi nyo, it wasn't a thing, pero pagdating nyo doon sa pinaka-game, syempre, nandun na lahat ng pressure, lahat ng, nararamdaman nyo na rin yan eh. Parang, if meron din kayong gustong baguhin doon sa mga tricks or sa play na ginawa ni Margie, meron po ba? No, not really. Mm. And, it was hard for us, but it's also for the other Fun. countries then, because that's everybody's first time. So we're in like a unique situation, because everyone was trying to figure it out. Pero, no, I wouldn't change anything. And and I think we actually like did more than we expected, to be honest. It was very exciting, no? Oo, sige. And then, At saka and makikita then mo it's pa lang talaga we're sila eh. Ayun. Actually,
nakita ko yung may mga articles ako nakita about Margie na parang very ano siya, very, ang tawag dito, malakas yung charisma niya sa audience. 'Di ba? Na parang lagi siya nakasmile, parang kahit na siguro kung meron mang hindi ganong kagandang na execute sa kanyang play, parang sobrang lang siyang ano, ang tawag doon? Very sport lang siya na nakangiti lang siya, tapos parang basta ang lakas ng hatak niya sa audience eh. Parang may nagsabi, Australia ba yun, Coach Danny? Yung parang nagsabi na, lipat ka na lang dito sa amin, parang something like that. Parang merong country na sobra talagang nagustuhan siya. Dahil sa kanyang, ang tawag dito, yung kanyang Energy. personality, yung energy. Yan. Ay, nakakatuwa lang, no? So, meron, every ano nga ba yung Olympics? Every 4 years. 4 years. So, sa susunod, are you like planning to participate? The qualifiers are still ongoing. So, Okay. wala pa siya. We don't know yet if Philippines is gonna be there. Okay. Related pala sa sa Skate Pilipinas, nung nakita ko yung page nila, merong may lessons, may nagpo-provide ba sila ng lessons para sa mga aspiring skateboarders? Kasi parang nakita ko nung may mga groupings na skateboarders. Yeah, they're organizing, I think, recently they did mga skate clinics. Oh. Skate clinics. Sa Cebu yan? No, they didn't do one here. I think sa Bel Air, they did one in Bel Air. Sa Aurora, Bel Air. Quezon, no? Aurora, Quezon? Bel Air. Bel Air. Parañaque. Hindi, saan ba yun? Yung surf Pasay. Sa surf? Surf town siya sa mga 9-hour drive sa Manila. Baler. Aurora. So, Aurora yung province? Baler. Iba ba yung Quezon? Alban, parang na magagalit yung ano ko nito, yung teacher ko. Pero sir, ang ganda po ng ginagawa ng Skate Pilipinas, and nung bata pa ako, parang isa 'yan sa mga pangarap namin noon na magkaroon ng group talaga yung mga skateboarders. At kasi dati ang ginagawa lang namin na pinaka-park, yung skate park, is yung mga parking space ng bangko kasi mas magaganda yung ano nila doon, 'di ba? Magaganda yung pagkakasimento ng ano nila, ng parking area nila. Pero bago ka makapag-practice, syempre kailangan mo munang tapusin yung banking hours. Ganon doon sa amin sa Malabon kasi laging nagagalit yung mga tao doon dahil nasisira nga daw yung gutter, nasisira yung mga ano dahil sa mga nag-skateboard. But kung titignan mo kasi siya, sport talaga siya, and 'di ba, yung sports is iniiwas nila yung mga kabataan into something na hindi maganda. Yan kaya maganda na meron na sana yung Skate Pilipinas will have mga programs na magkaroon ng mga clinics, and yung mga ano pong tawag doon, yung may mga ramp talaga na mga place. Yes po, yung mga ganon, skate parks. Yan. Ako siguro kaya hindi ako naging interesado nun. Kasi nakatira lang kami basta yung street maliit lang, tas tabing palengke. So syempre wala hindi katulad ng mga nasa subdivision na malalawak yung kalsada, 'di ba? Yung pwede kang magbike or mag-skateboard. Sa amin doon ka maglalaro sa kung saan dumadaan yung mga tao. Ako nakikita ko lang sila sa plaza eh. Sir, anong paborito ninyong tricks? Tricks? Tapos sample po. Joke lang. I just like riding. Yeah, that's my favorite part about skateboarding. Just riding the board, going fast. No particular. Nung nagkaano ka ba? Kasi kanina pinag-usapan namin ni Reg na yung nga sabi ko yung risk tolerance natin nagbabago pag naging parent na tayo. So nung nagkaanak ka na,
medyo nagbago ka ba ng parang, teka lang, kailangan ko mas maging maingat, ganyan. Or mas, Yes. Opo. tama, di ba? Opo. So, do you still ride I still skate. ngayong, Yes. Mhm. mas, Pero or I take medyo, it easy. sorry? I take it easy na. I don't do anything crazy on a skateboard. Oo, mas maingat na, no? Ganun talaga nagagawa pag may, pag may anak. Tapos Siyempre. nag-skateboard pala si Sir mula Cebu hanggang Manila. Hindi, joke lang. Si Leon Anyway. ba, may nakita akong picture ni Leon na parang parang nagbabasa pa siya ng book, parang my first skateboard. Opo. So I tried to expose her from like mga skateboarding. I also let her ride the skateboard. She likes it. You're going to like teach her Yeah, if she when she's wants old to. enough? I'm already kind of teaching her, so she enjoys it naman. She likes it. Oh my She can ride it, goodness. pero nakahiga lang. Pero marunong naman siya na nakahiga. Nagmana sa daddy. Usually nga, pag panganay, medyo nakukuha yung, ang tawag dito, yung itsura or yung personality sa dad. Tama ba? Kasi ako, more on daddy ata ako eh. Ikaw, Reg? Hindi, kamukha ko nanay ko, 99%. 99%. Pero sir, yung anak ko, yun din siya, gusto niya rin mag-skateboard. Pero parang magkaiba tayo. Siguro dahil perspective ako ng nanay. Kasi yung anak ko, parang ayoko siya mag-skateboard kasi feeling ko masusugatan siya, masasaktan siya kagaya ng mga nangyari sa akin before na pag uwi ko may gasgas ako or sakit ng tuhod ko, pandami kong pasa, ganyan. Parang ayoko niya yung maranasan. Sa inyo naman, sir, talagang ine-encourage niyo siya na mag-skateboard. Ganun yata talaga yung mga tatay. Oo. Pwede naman magsuot ng ng mga knee pads, di ba, coach? Pero hindi mo pa rin may iwasan yun, eh. Oo. Kasi naman ang mga nanay talaga, ang expertise natin talaga mag-worry eh. Kaya minsan, hayaan na natin yung mga dad. Kasi syempre, di rin naman nila papayagan masaktan yung bata. Pero yun ang natin, mag-alala, mga nanay. But anyway, going back kay coach. May question ako kay coach. Sige, ikaw ate, meron ba? Hindi. Go ahead. Kasi going back dun sa nasabi niya, di ba, na nag-start siya, na dahil nag-lead sa skateboarding yung passion niya in filmmaking and photography. And kung makikita ninyo sa page ni Sir, napakaganda ng mga buhay niya, napakaganda ng mga reels, talagang pang-international eh, kung makikita mo eh. Sir, when did you realize po that you love doing films and taking pictures? Through when? I think when I was mga 16 years old, I used to work at the skate shop noon, and then when I was working there, the owner, like yung may-ari ng shop, pinahiram ako ng video cam to film other skaters. From there, that's how I honed my skills of like videography. And then and for the photography part, it's when I got my like when the time when DSLRs had video features on them. So ngayon, diba, when you buy a camera, like a video camera, you buy the stills, the photography camera, may kasama na siyang video. So from there, because I had a photo camera, I learned how to take photos. That's how I got into photography. Then also through skating, I took photos, I documented my friends skating. And then that's how I got into the other stuff. I started filming skateboarding events. And then from there, I like, I'm going to realize now I can make money off it. And then I filmed other events outside of skateboarding. And then from there, I did commercials and ganun, Ay, wow. Ang astig talaga, no? Bata pa nito, dami nang alam mo. Tsaka di ba yung si Kuya Vic kasi yung dad mo? Si Kuya Vic. Very creative din siya eh. Ang galing kaya ni Kuya, oo. And photographer din siya. Oo, photographer din si Kuya Vic. Tapos, kasi siya ang namin, ang senior packaging designer and engineer nung magkatrabaho kami sa Shenzhen, China. So, talaga kumbaga nasa dugo talaga nila yung pagiging creative. Si Ate Jo naman, 'di ba, sa siya sa literature,
literature and theater. Oo, sa theater, magaling si Ate Judy sa magsulat eh. Yung mga post ni ate, ano eh, pang matalino. Oo, kasi 'di ba? Talaga binabasa ko kasi yung mga choice of teka nawala yata yung mic ko. Yung choice of Meron pa. words niya, yung choice of words niya, alam mong ano eh, ibang level eh. Intellectual talaga eh, no? Oo, intelihente, Kahit- hindi yung katulad ng mga kunyari tayo pagka nagpo-post tayo yung mga parang lengguwahe lang ng ano ba yan? Lengguwahe lang ng ordinaryong tao, 'di ba? Ng ordinaryong mamamayan. Si Ate Jo Kahit- hindi. Kahit ini-interview natin si Ma'am Jo, 'di ba? Oo. Talaga yung mga answers ni Ma'am Jo, tumatagos talaga siya eh. Ang galing. Oo, parang magbe-brain hemorrhage ka talaga kailangan pagka na-absorb mo yung ano ni Ate Jo eh. Yung mga words niya eh. Ang galing pag nag-post siya, syempre hindi naman natin pwedeng i-share sa ano no. Basta yung mga post ni Ate, para siyang nagsusulat ng mga novel, ganyan. Maganda, magaling. Oo, maganda talaga. Tatawa to si Coach Danny. Bakit ka natatawa? Siguro kasi ano, sobra kasi tayong manghang-mangha na parang ang ano natin, hindi mo tayo eng-eng, pero nakakabilib kasi. So, nasa Yes. dugo talaga ng pamilya nila, ang pagiging creative. Yun. Ang galing, di ba? Yes. Tsaka, kaya I'm sure si Leon mukhang ano, baka makuha sa dad ba ang energy. Ang tawag dito. Saan na ba tayo, Reg? Sir, ngayon po ba, ang meron po ba kayong, anong tawag dito, job? Talaga, o ito na po talaga yung career na pinili ninyo? Yeah, that's my main job, I think. I'm a freelancer, so I do video and photo. So that's the main, yun yung bread and butter ko talaga. And then I have other stuff. The coaching, not really. The coaching part is really like a passion thing. Like, and I don't really make money off that. But I mean, I like the videos. I hope I can do that forever. But I'm also interested in doing other stuff. I have the Mellow Campers thing, so and I make pero that's also just a passion project. So I really only have photography and videography. So coach, baka pwede mong i-plug kung may mga gustong maging interesadong pwede ka bang kuhanin na mag-film or maging photographer sa mga events? Do you do those things? I do events sometimes, yes. Yeah, I do that. Pwede naman. Sa kanila pwedeng ma-contact kung gusto nilang mag-inquire sa ano mo? They can email me sa email ko hello@dannybautista.com, or they could go to they can check my website dannybautista.com and my Instagram Danny Bautista with a H on the end. So that's how they can find me. Okay, mamaya i-ano natin yun, no? Papapakita ba natin yun sa yung kanyang Facebook page. So, dannybautista.com yung website. And then, yung email ay hello@dannybautista.com. Sa mga gusto pong mag-inquire sa film and photography services ni Coach Danny. Ayan. So, speaking of nabanggit mo yung Mellow Campers. So, clothing brand siya. For outdoor and active lifestyle. Diba? So, ano yung mga products nyo? We just make mga t-shirts, hats. We've done mga tote bags. We've made mga shorts. Pero it's very like if we just we don't make so much, very limited siya. So we just make like a couple of pieces and we sell it to our friends. It's a very small thing. Like I do it with my friend na taga Hong Kong din. We both do it together, si Tim. And it's just something another outlet for our creative juices, so another thing. Saan nyo ginagawa yung products? Sa Cebu?
Sa Manila and Cebu. So depende. Manila and Cebu. Our hats, we make them here. Yung mga t-shirts, we make them in Manila. Sino nagde-design? Or So we sino-sino? we hire mga young designers, mga illustrators, depende, iba-iba. So we find designers to design our graphics. Oh, si Kuya Vic, magaling mag-design yun. Kaya syempre mataas na yung professional fee ng dad mo. So kung ano yung mga gusto namang makita yung mga products, are they available online? Meron, paano ba Yes. nila makikita yun? They're available sa Shopee. And then Mm. they're also available sa Strap Flagship. It's a store here in Cebu. There are only stockists. So actually, mostly we sell our stuff there sa Cebu. And then they have an online store then there. So they sell it. Okay, so another- sa another story. Shopee, tapos dyan sa may physical store. Yeah, Dyan sa it's called Cebu. Strap. Apo. Okay. Nasa ano yun, ano? I think you have Facebook page, tama ba? Yung Mellow Campers? Apo. Yes. Mm-mm. Okay. Sige, pakita natin to mamaya. Mm-mm. Or gagawa na lang din ako ate ng ano. Ay, yung ano pala natin, creatives pala natin. Gagawa ng banner para i-promote natin mismo sa page natin. Oo, yung Mellow Campers, tapos yung Facebook Contact page info. and mga socials. ni Coach Danny para sa ano, sa film and photography services niya. Mm-mm. Ayun. Grabe, ang daming ganap sa buhay mo, no, Coach? Kaya nga eh. Hindi And ka busy, no? saka nakakatuwa kasi lahat ng ginagawa niya is passion niya talaga. Kasi, di ba, sa buhay na to, parang kakaunti lang yung mga talagang kaya nilang take ng leap na papunta doon sa mga passion nila and make it into a career. Sir, marami po ba din, bago kayo naging steady dito sa mga pinagkakaabalahan nyo ngayon, are there a lot of struggles or challenges na napagdaanan nyo rin po? Yeah, I guess it's getting the jobs. Yeah, that's the biggest struggle. If you're a photographer or filmmaker, is finding the projects or finding people to hire you for work. So, but slowly, I've been doing it for so long, so I got, eventually I got the network na for clients and just the experience. But before that, I had like other jobs I was doing on the side before I got to do the video and photo stuff full time. So it's just consistency. You just have to keep doing it until people know who you are and you get more clients, bigger network. Tsaka very advantage kay Coach Danny dahil nag-skateboard siya. So yung pag-film and pag-take ng pictures sa skateboarding ang tawag dito, arena or sport, 'di ba nakita mo yung mga reels niya na he rides the skateboard while filming. O, 'di ba? Astig. Also, when I started Ang galing. doing the videos, I was shooting skateboarding, and at the time, not a lot of people shot skateboarding videos. Konti lang yung nagsushoot ng skateboarding videos. So I was pretty fortunate na konti lang kami. And then also Kasi it's not fortunate easy. that the time I was skating, naging mainstream yung skateboarding, and it got bigger. So more people saw my work. Oo, tsaka siguro kasi kaya konti lang din. Hindi madali na diba? Hindi madali na nag-film ka ng skateboarding kasi you have to go with them, 'di ba? Apo, yes. So, You have to know ang- how to skateboard to film skateboarding. Oh, kaya nga very fortunate and Talented. blessed na you have the skills to be on that on that job. Ang galing. Ang galing ni Coach. Ang galing. Alam mo nung nag-message ako kay Coach, nung may tinanong ako, tapos sabi ko, astig, tapos bigla ko na-realize, parang di na bagay sa edad ko yung sinabi ko na astig. So, ate, tayo mo naman din yun eh. Ha? Pasok pa. Hindi kasi 'di ba pagka yung sobra talagang wow na wow ka na, parang sobra kang manghang-mangha.
pag sa English ba, wow, amazing, ganyan, di ba? Awesome. Eh, sa Tagalog, wala naman ako ibang maisip. Astig lang naisip ko. Astig. Parang angas, gano'n. Oo, ayun pa, isa, ang angas. Parang di na yata appropriate sa age ko. Pero, okay lang. Kasi astig naman talaga si Coach Danny. Ayun. Sir, magdudugtong ko lang dun sa question ko kanina about the struggles and challenges. Pero mga times na parang gusto mo na rin tumigil sa ginagawa mo? Yeah. A lot of the time, it happens. Paano niyo po siya na-overcome? How do I offer? Napapuntok yun nga na si Coach. You just kept going. yeah, you just keep going. Yun lang yun, really. That's it. And then it's sort of like if I wasn't doing that, I would be doing something else that I didn't really like. So I didn't. That kind of just actually a lot of it is I was always grateful. So if I felt like that, I would just reflect and I'd feel grateful again, and then like I always tell myself how fortunate I am to be doing what I'm doing, and you know, Appreciate yung kung anong meron ka, I di try to ba? appreciate it. And but you know, yeah, that's always gonna happen, man. Like it's always gonna be there's always gonna be challenges. But I think being grateful, you know, reflecting and you know, remembering why you're doing it and how lucky you are, and then that gives you the power to keep moving on. Yun. Oo, tama. Dapat lang, wag tayong susuko kasi mas madaming tao na mas nasa mahirap na sitwasyon. 'Di ba? So, kung ano mang meron tayo, ano natin. Saka maraming Appreciate. tao din talaga yung sinusukuan yung pangarap because, 'di ba, minsan, yun, mag-aasawa ka na or magkakaroon ka ng pamilya and you have to set aside yung mga passion mo, yung mga things na ito yung sinet mo dati na pagtanda ko, ito yung gagawin ko, ito yung mga gusto ko. But sometimes you have to set those aside para because life happens. Diba? May mga ganong scenario. Pero napaka-fortunate ni Sir and yun nga, sobrang blessed ni Sir na he can do all of this stuff kasi able siya at saka ang galing yung consistency, persistency, yan yung resilience ni Sir and determination niya, no? Kasi, di ba, ang hirap nun eh. Ang hirap. Lahat ng gusto mo, ginagawa mo. Parang kung ako, grabe naman to. Pwede pang papunas ng panyo. Tsaka hindi mo maiisip or mararamdaman na nagtatrabaho ka kasi gusto mo yung ginagawa mo. Yes. 'Di ba ganun pagka yung passion mo talaga yung pinaka-work mo? Parang nag-enjoy ka lang, ganyan. Yun nga daw, talaga siya work. Kailangan humanap ka ng something. So, kung gusto mong maging masaya sa work mo, talagang humanap ka ng something na gusto mo at yung passionate ka para you won't have to work a day in your life. Ay, may pakuta ko. Parang May pakuta ko bigla. Talino ako ngayon Nanonood yata si Kuya Vic. Kuya Vic, magparamdam ka. Kasi, magbasa nga muna tayo ng comments ng mga ating Oo nga, nakalimutan natin na may mga nagko-comment. Sobrang amazed tayo kay Coach Danny. Nakalimutan natin, may mga nanonood pala sa atin. And, nga pala ate. Nagnanap pa ba si Leon? Nagnanap pa? Opo, nagnanap siya. So, yung gusto ko makita si Leon. I think magigising na few minutes. Baka makita niyo siya. At wag naman natin gisingin baka para lumaki naman yung bata. Hindi natin papagising. Baka sasama yata siya pagsundo kay mommy niya, di ba? Hindi. Tama ba? I think hindi na namin susunduin si mama niya. Si mama niya. Hindi. Okay. Okay na. Dahil ba magbasa muna dito sa show? Mga, we can, Opo, dahil po sa show. Hindi. Tapusin na natin to. Sabi mo 6:30. Pwede natin tapusin earlier. 5:45 pa lang naman. Mapapagalitan na si Coach kasi nagkamali na siya dun sa nila. Sa wedding.
wedding year. Tapos hindi pa susundo. Lagot Hindi. na talaga. Hindi, seriously, coach. Kung 6:30 ka, kailangan umalis para Hindi po, sumundo. okay lang po. Kasi hanggang 7 naman yung trabaho ng wife ko. So, overtime daw Special siya. naman ng TCS. Oo. Kasi may padrino tayo, si Kuya Vic. Joke lang. Magbasa tayo ng comments. May mga nanonood nga pala sa atin na masyado tayong nag-enjoy. Sabi ni Sir Earl Datan, let's go, coach. Nice. Earl, tropa ko yan. Kaibigan ko yan. Actually, I'm gonna... Hi, Earl. Salamat sa panonood. Hello. Hi, Earl. Hello po and welcome. Piero. Ngayon ko lang, I wasn't looking at the comment section. And I have friends watching. That's my Pogi friend, daw Piero. po. Pogi Idol. Si Magkano kaya na ibigay dito? No? Joke lang. Piero Miguel. Piero, idol ko yan eh. Hi. Hi po. Salamat Hello sa panonood. Sino pa? Dami pala. Oo, ang dami nga nila. Hello sa inyo, mga Hello po. mga viewers, and salamat po dahil 1.2k na po ang followers ng ng TCS. Nakakatuwa. Oo, sana dumami pa. Yay. Oo nga. Parang kay Coach Danny, meron na siyang 16,000 ba, Coach? Yung isang page mo. 16,000 followers. Mm-mm. Hindi mo I-hack natin alam. yung kanya. I-hack natin yung kanya, te. Palitan natin. Oo, yung isang Charot page lang. mo, Coach, 16,000 Mm-mm. followers. Tapos yung isa madami din eh. I think Stalker to si ate. Ha? 16. 16. 16,000. Oo. Ay, ano bang sabi ko? 60? 60 po. Hindi, 16. I wish. Sorry, medyo bulol ako eh. Kaya pala sabi ni Coach, hindi. Papunta na yun doon. Oo nga. 16 nga, ang dami. 16,000, dami na tayo nga. 1,200 pa lang. Ipopost na natin tong comment ni Pogi Idol. Oo, hindi na natin naalisin yan. Hindi na natin alis. Charot. Hindi makikita yung pangalan ni Coach. So, balik tayo kay Coach. So, ito na pag-uusapan na natin yung pagiging family man ninyo at mamaya makakastigo kayo dahil nakalimutan. Nalimutan yung Pinapaalala palagi. Nakalimutan na nga. Paano po nagkaroon ng impact yung pagiging husband and a father ninyo as a person at saka yung perspective nyo sa life and the way you see things po, the way you think about the future? Parang pang Miss Universe naman. I guess the biggest changes before na I was a father, I wanted to work more. Like I wanted to get as much jobs as I can. Pero now I don't want to work anymore. You want to spend time with Spend more Leon time, and your wife. And then pretty much like I think yung FOMO, it's lesser. The FOMO, the fear of missing out. Kasi, I like being at home with my family na. And I don't feel like I need to be doing so much anymore. Tsaka ang bilis lumaki ng mga bata. Opo. Ng panahon na parang pag nakita ko yung anak ko, ang tangkad na niya, tapos talagang nakakausap ko na siya. Siyempre, bulol-bulol pa, pero nakakaintindi na. Pero naisip ko, parang kailan lang, buhat-buhat ko pa to ng, alam mo yun, ng paganyan. Kasi ngayon, ang laki na, ang bilis talaga ng lumaki ng mga bata. So, kailangan i-treasure talaga every moment, no? Yun nga po. Like, I don't want to miss out, sa my kid growing up. Yun. So, ayun, that's the biggest change. And then, other than that, wala naman. Alam mo ba, share ko lang sa inyo, meron akong kaibigan, parang kumpare ko na puro daughters, puro anak niya puro babae. Tapos sabi niya, iba pala yung pakiramdam pag puro babaeng anak mo, parang lagi kang, yung kailangang gagwardyahan mo sila, lagi kang may fear na baka kung anong mangyari.
Tapos nag-aral siyang ang tawag dito, mag-shooting. Grabe Sabi na. ko, kaya ka ba nag-aral, mahawak ng baril? Sabi niya, hindi naman. Sabi ko, kunyari ka pa. Meron ka bang ganung pakiramdam, coach, na parang, meron ka bang naisip na paglaki ni Leon, magiging stricto ka ba? Kunyari, nagkaroon siya ng mga crush or suitors, mga ganyan, mga admirers. Naiisip mo ba yun minsan? Kasi yung mga kaibigan ko, naiisip na nila yun eh. Opo. Talaga? O kaya ka Naisip pala ko. siguro nag-start na mag-boxing. Hindi. Ako yung if she does get to that point, I want to be part of it. You know, like gusto ko ayoko na maisip niya na natakot siya or to shit, be there. So the opposite of being strict, I think. Pero pagka-involved na kunyari, meron na siyang mga admirers and suitors, I think magbabago yung yung tono mo. I guess so. Pero yeah, that's a hard one. I don't know. I'll deal with it when I get there. Pero Tama mga yung sila yun kapag kalaki. Kasi mukhang daddy's girl eh. Oo. Opo. Lalo na first, usually ganun eh. Ang mga daughters, mga anak na babae, malapit sa dad. Diba? Pagka anak naman ng lalaki, malapit naman sa mga mommy. Parang ganun yung kumaga natural yun. Ayun, so coach, at a very young age, nasa 30s lang si coach. Pwede ko ba sabihin yung edad mo? Opo, okay lang. 31 lang siya, Reg. Imagine. Ang grabe. Tapos sabi pwede ba ako mag-bow? Santo, ito pala yung santo ng mga pangarap. Si Coach Danny. So, at a very young age, ang dami mo nang na-accomplish, naka-participate ka sa Olympics, and alam mo yon yung ginagawa mo yung mga passion mo talaga. Meron ka bang mabibigay na advice sa mga viewers o lalo na sa mga kabataan na either gusto nilang mag-start mag-skateboard or i-pursue yung kanilang mga passion sa buhay? My advice, I guess, to just do it. I think na don't limit yourself. Try not to limit yourself and just for their passions. I think they should do it. You know, if you're passionate about something, you should do it. You should find a way to be able to do it. And that's really it. You just have to do it, you know. And kahit kung may ma-encounter man na setbacks, just Yes. keep Yeah, going. I mean, you will. No matter what you do, Show you're up. gonna encounter setbacks. So might as well encounter those setbacks while you're doing something you're passionate about. Mm-mm. So that's how I think, and I think people should just go for it. Tama. Ay, alam mo, nakalimutan ko palang itanong, yung nung mga panahon na parang nasa peak ka ng pag-skateboard, na-injure ka? Apo, yes. Nung tipo mga grabe, yung mga ganun. I've had a serious knee injury. I had knee surgery, and then a couple of bad sprained ankles. Nothing too crazy, pero ayun, the Sa worst Hong Kong one would yan? be nasa Cebu. Sa Cebu. It Sa happened in Cebu na. Pero nung nasa Hong Kong ka, may mga ganyan bang tipo nasabi ba especially si Ate Jo, ng mom mo, na parang, meron bang ganun? May injury ka na naman, tigilan mo na kaya yan? May ganun bang pagkakataon? No, Or, wala. Not that I can remember. Very Wala naman. supportive. wala. Oo, very supportive talaga sila. No? Tsaka si Ate Jo, baka, siya, pag sinashare mo na siguro si Coach Danny, yung ni Ate Jo, yung parang May pag-muting words. Oo. Yung pang-intelihente na
Na mga ano yata si Coach Danny, medyo nag-lag. Oo nga. Naglalag po. Welcome to the Philippines. Naglalag. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Ikaw din, Reg, no? May nagkaka-problema yung net mo kasi katabi niyo yung araw. Kaya, ilang beses ko na rin inano to eh. At inol. Pero, wala talaga. So, we have to live with it na lang. Ayan, tayo ay naghahang. Sana naman pag naghang, yung pinakagusto ko lang, pag naghang, sana maganda yung pagkakahang. Maganda ako. Diba? Hindi yung, Hindi yung ganyan ako, nakangangakay, no? Oo. Diba? So, ayun. Ate, Coach Danny, i-promote natin to ulit yung yung Mellow Mellow Campers? Campers. Ayan. Meron silang mga hats, t-shirts, tote bags. Meron din silang shorts, di ba, Coach? And No, limited not right now. Wala Shirt. ngayon. Okay. The shirt, ate. The shirts. Do you have like ang tawag dito? Yung mga hoodies, may mga ganun ba? Wala po. Wala kami hoodies. Okay. So kailan natin mapopost yun, no? Ipopost natin yung kung saan available yung Mellow Campers products to Shopee. Actually, may link yata, tama ba? May link sa Facebook page nyo? Apo, sa Mellow Campers na Facebook page. Ayun. So, yung sa viewers po, i-search lang po natin, Mellow Campers. Meron silang Facebook page, paki-follow. Ni Sir Dan, ni Coach Danny. Coach Danny. At nandun yung may link doon ng Shopee. Tsaka yung physical store sa Cebu kung saan available yung kanilang mga products. Ayun. Meron kayang tanong ang ating mga viewers? Super wala naman, ate. Tayo kaya Wala magtanong na. sa kanila. So, punta na tayo sa ating sa ating segment. Favorite segment kung saan nanood ka na, mananalo ka pa ng amazing mug na yan. Ay, oo nga pala, Coach. Mamaya kunin ko sa iyo yung address kung saan kami pwedeng magpadala ng coffee mug. Yes. Sorry, ngayon, ganyan pa lang ang budget sa mga nag-guess. Okay. Maraming salamat sa mga matyagang nag-guest dito sa TCS. Oo, pagka nagkaroon na ng budget, medyo gagandahan na namin yung mga gift. Pero maganda yung aming coffee mug. Oh, ganda Diba, po. Reg? Ang tawag dito, mas malaking coffee mug na kapag may budget. Joke lang. Coffee mug pa rin. O, ayun. Coffee mug pa rin. Sige. Ako magtatanong. Tama ba, Coach? Ako magtatanong? Okay. Sa mga viewers natin. Sa mga viewers, anong pangalan nung clothing brand ni Coach Danny? Yung kanilang outdoor and active lifestyle brand. Kakabanggit lang po namin niya, wag niyo sabihin hindi niyo alam. Sinarmanan yung mga viewers. Hintay lang natin, may lag Wow naman! Ayan, meron na tayong winner. Ayun, no? Naglalag ka rin. Kailangan natin yan. Oo, naglalag. Naglalag ba ako? Ayan na. Sana maganda ako pag naglag, ah. Kailangan lagi ka nakasmile ngayon. Oo nga, gaganyan lang ako. Ano sabi ni Tita Alma? Hoy, sagot kayo, di ko mabigkas eh. Tita, hindi mo naman ba yun? bibigkas eh. Type mo lang eh. Ano ba yun? Ano ba yan? So, may winner na tayo. Ayan. Yay! Nanalo ka ng napakagandang coffee. Maraming salamat sa pagsali at papadala namin sa iyo ang napakagandang mug na to.
baka pati kasama yung napakagandang ako. Joke lang. Maraming salamat po, Coach. Maraming salamat din Maraming salamat sa sa ating mga pagpapaunlak. viewers natin. Excuse me. Ayun, sana ano, sa And of next time course, ma-invite ka uli namin mag-guest. Tapos ano, yung nag-skate na si Leon. Si Leon naman ang i-guest natin, no? or Prodigy. kaya baka si Coach Danny na yung lalaban sa Olympics. No. Yan ang gusto ko makita. Si Coach ang lalaban sa Olympics. Sige, i-add natin yan. I-stock natin lagi yung yung page ni Coach Danny. Manifest natin yan. Meron Tulog na pa yun, rin no? si tulog pa And rin si also po, Leon. pa-follow. Don't forget Opo, po na mag-follow. Mag-follow po kayo, please, kasi konti pa lang yung followers namin. Parang awa niya na. Saka konti pa lang yung pamilya namin, 1.2K pa lang. Actually, family members lang namin talaga yan. Naggumawa ng mga account para hindi na tayo makulit sa kanila. Para dumami. Uy, basahin naman natin yan. Ayan, isa Shoutout naming daw kay ate mo, kasama. Sarah. Very blooming pa rin May kahit loyalty kuya. award. Time check. Naging pwede. 3:00, tama. 3:02 nga dito sa Oo sa nga, California. 3 a.m. Ayun. At dahil dyan, para makapagpahinga na rin si ate at si Coach Danny, makapagsundo na rin siya. Makapagsundo Thank you, na Coach. at- Salamat po sa pagpapaunlak ninyo. Magpapaliwanag pa siya sa dear. Oo. At na Thank you. 2019 versus 2018. Ay, 18 ka? 18 din ako. 18, ano po. Ay, 2018 ka ba? Tama ba? 2018 yung Kinasal. kinasal? Apo. Oo. Ikaw Para din po. pala. Oo. Tara tayo. August. Cool. Ikaw. December. Tama ba yan? Sure po ba yan? Baka ma-fact check ka na naman na Sure ako dun. sure ka December. Ako August. Ayun, 2018. Bilis ng panahon na 2024 na. O ayun. Huwag na nating abalahin masyado si Coach. Thank you, Susundo pa everyone. siya. Thank you, Coach. Maraming Salamat po salamat sa mga nanood. Salamat, Coach. din po. Thank you. Salamat, Coach. Uulitin po. Thank you so Uulitin na. much, guys. God bless everyone. Good night po sa mga nasa Pilipinas at Hong Kong.